Kasabay ng mainit na panahon, nasunog ang dalawang magkatabing bahay sa Batangas City. Nakatutok si Paul Hernandez. Nagliwanag ang paligid sa residential area ng Barangay Kuta sa Batangas City dahil sa naglalagablab na apoy na tumutupok sa dalawang bahay sa lugar pasado alas 9 kagabi. Sa isang kwarto ng nasa unahang bahay na ito sinasabing nagsimula ang apoy kung saan gawa sa light materials ang second floor ng bahay. Pumutok daw ang electrical wiring sa kisame at mabilis na nagliyab. Sobrang lakas po, para pong bombang sumabog, ganyan po. Tapos wala, lahat po. Isa yun sa sinisilip, apart from that, yung mga cooking appliances nila, isa yun sa mga ano din nila tinitingnan. Whether it's electrical or kung anong gamit nila na cooking, yun ang hindi pa confirmed. So yun yung mga anggulo na chinecheck ng aming investigators. Walang naisalbang gamit ang mga nasunugan. Wala namang nasugatan sa mahigit 10 individual na apektado ng sunog. Sinip po namin yung lolo namin. Bedridden. Pagka buhat-abot po ng aking lola, bumagsak po yung kisame. Buti po yun ay nabuhat agad. Yung na-late-late lang po na konti, baka may nadamay pa. Itinaas ng BFP Batangas City sa unang alarma ang sunog. Tumulong na rin ang ilang fire volunteer sa pag-apula ng apoy. Nagpaalala ang otoridad sa pag-iingat sa sunog kahit tapos na ang Fire Prevention Month. Pinaka-common talaga sa ngayon, pagka usually night o gabi, mga electrical, and then pag magluluto, make sure na babantayan mo talaga. Bayanihan ang magkakapit-bahay sa pagbibigay ng damit sa mga nasunugan. Nagpaabot na rin ng food packs ang CSWDO sa mga apektadong pamilya. Pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak ang mga residenteng apektado ng sunog. Inaalam pa ang halaga ng pinsala sa sunog. Nagpapatuloy din ang investigasyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.